Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maganda umaga rin, Father Vic. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay, ayon sa narinig natin sa ating ebanghelyo, ito ay pagbibigay linaw sa kung sino tayo sa harap ng Diyos. At dapat malinaw ito sa ating lahat, para hindi sasama ang ating loob, hindi tayo magtatampo, hindi tayo panghihinaan ng loob at magdedesisyon umalis na lang. Ano ang ibig sabihin? Sinasabi sa ating ebanghelyo ang katotohanan sa kung sino tayo sa harap ng Diyos. Tayo'y mga alipin lamang ng Diyos. Aliping walang kabuluhan na tumutupad lamang sa ating mga tungkulin. At kung tatanungin natin ang ating inang si Maria, malinaw na malinaw ito sa kanya, di ba? Kaya nga nung siya ay dalawin ng anghel ng Diyos upang ipaabot ang magandang balita, ikaw ay pinagpala. Manganganak ka ng isang sanggol na lalaki at siya ang maghahari sa sanlibutan. Sa lahat ng sinabing ito ng anghel kay Maria, ano ang kanyang sinabi? Ako'y alipin lamang ng Panginoon. Malinaw kay Maria kung sino siya sa harap ng Diyos. Kaya, anuman ang sabihin ng Diyos, anuman ang ipagawa ng Diyos, buong kababaang loob na gagawin ito ni Maria at kailanman hindi siya mag-iintay ng anumang parangal, pasasalamat o pagkilala. Sapat na para sa kanya na nasunod niya ang kung ano ang ipinagagawa ng Diyos na kanyang Panginoon at siya bilang alipin. Maganda ang magiging relasyon natin sa Diyos at sa isa't isa kung katulad ng ating inang si Maria, magiging malinaw din sa atin kung sino tayo sa harap ng Diyos. At katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Hindi. At ibinigay sa atin ang kwento tungkol sa alipin na nag-araro o nagpastol ng kanyang mga tupa. Sinasabi dito, pagkagaling nitong alipin na ito sa bukid, sinasabi ba ng kanyang Panginoon, halika, kumain ka, pagod na pagod ka, sumabay ka na sa akin sa pagkain. Hindi ganoon ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang alipin. Sa halip, ganito ang sinasabi ng Panginoon sa alipin. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, silbihan mo ako habang ako'y kumakain, kumain ka pagkakain ko. Siguro sasabihin natin, napakasama namang Panginoon nun. Pagod na nga yung alipin, uutusan pa. Pero ang punto, dapat malinaw sa atin, ano ang katayuan, ang kalagayan, ang karapatan ng Panginoon
at ano ang kalagayan, ang katayuan, ang karapatan ng alipin. Kailangan malinaw sa atin na sa harap ng Diyos tayo'y mga alipin lamang. Kaya huwag tayong maghangad ng anumang parangal, pasasalamat o pagkilala. At huwag sasama ang loob, huwag magtatampo, huwag lalayo, huwag aalis kapag yung minsang umaasa ka na ikaw ay kikilalanin at pararangalan o pasasalamatan man lang ay hindi nangyari. Sa totoo, kapag iisipin nating mabuti itong ebanghelyong ito, talaga namang nakakasama ng loob, di ba? Nagpakapagod ako. Halos walang tumulong sa akin. Halos ako lahat. Ni hindi man lamang ako napasalamatan. Para sa lipunan na ating ginagalawan, napaka-importante ang recognition. Napaka-importante para sa atin na mapasalamatan man lang. At kapag hindi iyon nangyari, talagang nandyan ang pakiramdam at ang pagtatanong, bakit hindi man lamang ako pinasalamatan? Muli, balikan natin ang ebanghelyo. Sa harap ng Diyos, tayo'y kanyang mga alipin lamang na tumutupad sa kung ano ang iniuutos sa atin. Gawin natin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin na walang iniintay na anumang kapalit, pagkilala, parangal o pasasalamat. Hayaan natin na ang Diyos na nakakakita sa lahat ng mabuting ginagawa natin, ang sang Diyos na magbigay sa atin ng biyaya sa kanyang takdang panahon. Nakikita ng Diyos lahat. Hindi na natin kailangan pang magsalita. Alam ng Diyos lahat. Basta't gawin natin kung ano ang dapat na mabuti nating gawin at ipaubaya na natin sa Diyos ang lahat. Amen.